natin yung NAIA Airport. Going to the airport naman, pag napansin nyo, kayo ba nadadaan sa Terminal 3, yung ilalim? Nakita niyo ba? Niluluwagan ko na yung mga karsada doon ngayon. Nakita mo yung rotonda? Binawasan ko na siya ng 12 meters. Kala ko tatanggalin nyo na po yun. Nakaka-traffic pa po yung rotonda na yun eh. Hindi yung rotondang yun, binenta ng gobyerno sa private company yun eh. Opo. So therefore, hindi namin pwedeng galawin yun. Ang pwede nang galawin yung sa gilid, which is still owned by the government. So, with that additional 3 lane na pinalitan natin yung rotonda, tsaka nakikita mo, kinakalas na natin yung mga obstruction everywhere. Opo. And we are building an off-ramp from NAIA X, bababa na siya diretso sa rotonda. So from Magallanes Skyway, hanggang you sa will airport. be in Terminal 3 curbside in 5 minutes. Galing ano? Yung curbside sa taas, malalaparan natin yun, plus 1 more lane. Pero yung ibaba, yung arrival area, kung ngayon ay 4 lane, we will be able to add 8 more lane. So magiging 12 lane. Kasi nandun yung car part na alala mo. Opo. Pero, Alisin natin yung car part, gawin mo 12 lane. Di ang tanong mo, maluwag naman ang arrival, yung departure naman ang problema. Mali. So even if you are departing passenger, you can go to the arrival, doon ka na magbaba ng pasahero mo, sumakay ka ng escalator, nasa departure ka na nasa agad. departure ka na. Opo. Kasi yung second floor, wala na ako paraan para palaparan. Pero yung ground floor, yung arrival area, from 4 lane can easily be expanded to 12 lane. Diyan galing. Shortcut, ano? Opo. Teka po muna, kailan po mangyayari yan? With the approval of NAIA General Manager Eric Ines, inuumpisa na namin ngayon yung mga expansion na yan. Ito pa isa, pagdating mo sa Terminal 3, upon arrival, di ba dati pagdating mo, lalabas ka pa sa kalye. Opo. Ngayon di na. Pagdating mo sa arrival, umakit ka na diretso sa NAIA X Toll Plaza. In 5 minutes, you're out of the airport. Ngayon, kung gusto mo naman pupunta Pasay, doon ka sa bandang kanan, papunta ka naman Sales. Opo. Pwede ka Sales o mag-U-turn ka, pabalik ka naman ng Andrew Avenue. Magic, ano? Grabe, ano? Na-survey kasi natin yan. Opo. Ngayon, yung Terminal 1 and 2, if you notice, yung Terminal 2, nakita niyo ba? Binaba ko na yung toll plaza ng NAIA X, nandun na, 4 lane. By September 1st, o kung magkaroon ng konting delay, baka 30 days, by October 1st, pinakamatagal, wala na traffic going to Airport Terminal 1, 2, 3. Gulat ka, no? Parang magic, ano? Mamarkahan ko po yan, ha? O, sige. October, Baka mali ako, hindi na 5 minutes. Baka umabot ng 10 yan. Pero ibig sabihin, October 1. grabing improvement. Opo. Napansin nyo? Bakit naisip natin bigla lahat yan? Na all of a sudden, we can improve the access going to the airport terminal 1, 2, 3. Kasi ang dati naman... Ilang taon na yan? Dati, ilang pung taon na ang NAIA, ang Manila International Airport, ano? Okay, mamarkahan po namin yung October na yan. Pag dudugtong-dugtongin nyo na, meron na ba tayong trend dyan mula Terminal 1 hanggang Terminal 3? Ano po ba plano nyo dyan? Yung sinasabi mo, people's movement. Meaning when you land in Terminal 3, you can take a train going to Terminal 1 and 2. Hindi po pwede gawin niya sa NAIA. Bakit? Kasi, in Terminal 3, nasa kabila ng runway. Iyon naman Terminal 1 and 2, nasa in-between 2 runway. E hukay natin lahat yun. Saksakan ng mahal yun, tsaka matagal. So, ang gagawin na lang natin is, yung domestic flight, alisin mo sa Terminal 3. Dali mo sa Terminal 1 and 2, doon sa lugar na yun. So, ang bilis na. Ang Terminal 3 ngayon, kaya napakadaming kotse, napakaraming problema kung ano-ano. Dahil naghalo-halo yung domestic at international. Opo. Ang Terminal 3 was designed and built specifically for international flight. Opo. So, dapat ang domestic flight ay nasa Terminal 1, 2, and 4. Yung 4, yun yung lumang airport. Yan. So, kung magawa natin yun, na maalis natin yung domestic flight sa Terminal 3, luluwag na rin ang traffic doon. So, yung mga foreigner, pag umaalis at dumarating, mabilis na ang kilos. But the biggest problem of the airport is
the runway congestion. Nga, pwede pa ba kayong magdadugtong ng runway o magdagdag ng runway? Yung runway congestion, yung intersecting runway, magkapatong yung dalawang runway. Oo nga po. So yung domestic runway, i-atras natin para maghiwalay. Pag napahiwalay natin yun from average of 38 takeoff and landing per hour, we believe it can reach 48 to 50 takeoff and landing per hour. O malaking bagay na yun. Malaking bagay. Oo. So yun ang ating gagawin.